Alright. So, ayan mga master, tapos na ako kumain. Tanghalian. At tayo, aakyat na ulit ng Marilaki. Tuloy-tuloy tayo sa pag-akyat. Maghahanap lang ako ng bukuhan. Doon tayo inom ng buko para ma-rehydrate tayo. Let's go! So, next na stopover natin sa ano na to. Sa Santa Maria na. Santa Maria Laguna. Doon sa bilihan ng buko. Siya nga pala mga master, dadaanan natin dito yung bahay na pinag-uusapan, no. Yun dito. Pakita ko sa inyo. Mamaya pa naman, medyo malayo-layo pa. Pero eto, hindi pa uso ang ang kwento sa bahay na to mga master. Nung dumadaan ako dito, talagang medyo nakikiripihan ako dun sa bahay, no. Medyo creepy yung dating sa akin ng bahay kasi basta ewan ko ba, pag tinitingnan ko yung bahay na yun, parang creepy siya. Pero hindi ko alam kung kung ano ang istorya ng bahay nung mga time dati Hindi ko pa alam yung istorya ng bahay kung ano. Basta nakita ko lang kasi yung bahay na yun, every time na dumadaan ako doon, walang tao, parang abandonado siya. Tapos lagi kong iniisip kung ano yung nangyari sa bahay na yun, bakit wala na yung may-ari, no? Bakit hindi na doon nakatira, bakit parang inabandona. Tsaka yung pagkakagawa rin kasi ng bahay mga master, alanganin din yun dahil nasa ilalim, nasa silong siya ng bangin. So dun sa area ng bahay, yung mga katabi niya, madalas ko nakikita may nagla-landslide tsaka bumabagsak na malalaking bato. So siguro sa akin lang pananaw, no, kaya siguro inabandona nung may-ari yung yung bahay niya dahil lubhang napaka-delikado. So kasi nga, malay mo natutulog sila ng gabi tapos biglang may babagsak na bato sa galing sa bundok kasi nasa paanan siya ng bundok na bangin So hindi talaga maiwasan na may bumagsak na bato doon. Ayun, yun lang yung pero yan, ngayon medyo napag-uusapan sa social media kasi meron daw mga kakaibang pangyayari dito sa bahay na to, no? At yan, medyo rin, parang agree din ako dun sa iba kasi nga talagang every time na dumadaan ako dun, parang may kakaibang feeling dun sa bahay na yun. Hindi naman sa tinatakot ko yung sarili ko, pero talagang minsan nga nagugulat ako, bigla na lang bubungad yung bahay na yun sa kurbada Ganun kasi yung yung bahay kasi nasa siya nasa kurbada kasi siya. Parang nakakagulat. Parang may something talaga dun. Last time dumaan tayo dun ng gabi. Hindi ko maiwasan hindi tumingin sa bahay na yun kahit na gabi. Iniisip ko sayang yung bahay. Kasi walang nakatira, parang nabubulok na lang, no? Ang pagkakalam ko mayroong caretaker pero ayun, wala naman nakatira. Yung caretaker din naman doon nakatira. So yung bahay medyo nagiging haunted na yata siya. Ganun lang. Kasi matagal na panahon na wala nakatira dyan Simula nung una ko nakita yan, talagang wala na nakatira dyan mga master. Abandon na talaga siya. Pero maayos yung yung garden niya. May nagme-maintain talaga. Doon na sa loob ng bahay. Sa nakita kong video, nakapako yung pintuan para hindi
mapasok, no? Yan, at pinagnakawan na rin yata. But anyway, syempre, kung ano man ang meron sa bahay na to, eh, hindi natin alam. Yun ay ano lang, naririnig ko lang sa mga kwento-kwento, pero wala pa tayong personal experience dito sa bahay na kulay puti. Sabi ng iba bahay na puti, yung iba naman bahay na pula. Pero ano siya, bahay na pula talaga siya. Pula kasi bubong. So yun, medyo creepy lang talaga yung pagkakapwesto niya. Tsaka parang ano siya, iba yung design niya mga master eh. Parang magugulat ka sa design niya. May kakaiba talaga sa design ng bahay. Marami ako nakita mga abandonadong bahay na pag tinitingnan mo naman parang napaka peaceful lang, walang anumang ano, 'di ba? Wala kang anumang mararamdaman. Pero pagdating dito sa bahay na 'to, eh pag tiningnan mo siya parang merong nag-aaya sa iyo na para may nakatingin sa iyo. Ayun. Sabi ng iba, hindi naman nakakatakot kasi pupunta sila na marami silang kasama. Ako kasi pag dumadaan ako dito, ako lang lagi mag-isa, no? Tsaka noon pa, no, nung wala pa, hindi pa lumalabas yung mga kwento na yan, talagang iba na yung pakiramdam ko sa bahay na yan. Ang tanong ko nga dyan, bakit inabandona ng may-ari? No, bakit umalis sila? Yun ang tanong. Malapit na dito yung mga master. Dito sa ano na to. Tignan mo, bigla na lang tayo magugulat, nandiyan na yung bahay. So, papara tayo ng saglit. Titingnan natin yung bahay. At kayo na mismo ang kayo na mismo makakapagsabi o kung gusto nyo puntahan nyo ng personal nung gabi o solo lang para mas feel, mas intense. Malapit na dito yung mga master. Ayan, dyan, sa may taas. Tignan mo, kakaiba kasi yung pwesto ng bahay, mga master. Nasa ano talaga siya eh. Nasa ganyan siya oh. Nasa ilalim siya ng silong ng bangin. Ano man yung mga bundok na yan eh. Ito oh. Ayan oh. O diba? Oh. Bahay na pula. Diba? Nakakatakot talaga siya oh. Kasi baka may bumagsak na ano eh. Na bato galing dyan sa taas. So ito yung bahay na pinag-uusapan ngayon sa social media. Kakaiba talaga siya mga master. Kakaiba yung kanyang design, no? Minsan nakakagulat nga yan. Nasa krubada kasi kita mo agad. Kita mo siya agad. Ayan. So may mga bato bumabagsak galing doon sa taas pababa. Kaya medyo napakadelikado, no? So yan. Tapos wala siyang katabi na bahay o sino man o ano man. Ayan. Diba? Pwede ka pumasok dyan, yung may pasukan. Magpapaalam pala sa caretaker. O diba? Imagine nyo, solo, nag-iisa siya dito, no? Walang kapitbahay, walang anuman, walang kuryente, di ba? Napaka-creepy talaga. Sa ganitong oras, hindi siya nakakatakot kasi maliwanag. Pero kapag nadaan ka ng gabi dyan, medyo iba yung pakiramdam mo eh. Ako mga master, tagal ko nang dumadaan dito sa Marilake at dyan sa bahay niyan. Every time na
dumadaan ako dyan, iba talaga. Hindi ko maisipin pero nasa subconscious ko. Ngayon ko lang nakwento kasi nga nakukwento rin ng iba. O di pare-pareho kami ng nararamdaman. Yun lang. Kung gusto nyo ma-experience ng personal, punta kayo dito ng ng gabi para masaya. Dito lang yan after ng Little Baguio dito. Yan. Pag simula rito, mga ilang metro lang. Nandun na kayo sa Uy, nasiraan yata. May mekaniko naman na. Hindi na kailangan ng ating tulong. Yun lang. At tuloy na ang ating biyahe sa paghahanap ng buko. Ay!